Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikinabang sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word sa loob ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Magsisimula na po ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Magsitayo po. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumayin niyang lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang 18 linggo sa karaniwang panahon. Pinagdiriwang din natin ang linggo ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga kura paroko at lahat ng mga pare. Pagdasal natin ang mga kaparian ngayon at lahat ng kanilang pinaglilingkuran. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka ng isang marahas na kamatayan sa Kalbaryo upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay bilang hari ng Sansinokop. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin,
dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, manatilig kang kapiling ng sambayan ng Kristiyano na iyong laging kinaaawaan, pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukan ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne, at sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at manipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya't nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay
Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinasay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Ang siyang nagbibigay ng pagkain bubuhay, ng pagkain bubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng pagkain bubuhay, ng pagkain bubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang siyang nagbibigay ng pagkain bubuhay, ng pagkain Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan nyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan ng kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Nikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia.
lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang nananalig sa akin na hindi na mauuhaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka, pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Haya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Tugon ni Jesus, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila, ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, sabi nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Sabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Father Hadrake, Mission Society of the Philippines, estudyante ko pa. Magmimisa sana sa San Roque Cathedral sa Diocese of Caloocan. Biglang bumagsak na lang nung magbabayad na sa tricycle, sabi ni Bishop Pablo David, patay, nabakunahan, nakita may COVID. Kaya lockdown, nauna pang nag-lockdown ang San Roque Cathedral sa Diocese of Caloocan kaysa buong Kamaynilaan. Ang lockdown sana August 6 to 20, minabuti na ni Bishop Nes Ongtioco na magsimula na tayo ngayon. Linggo pa naman ang kaparian, linggo ni San Juan Maria Vianney. Pagkatapos, ang bigat ng puso ng mga pari ngayon dahil yung lektor na lang kasama namin uli. Halos nangalahati na sana ito nung isang linggo, dumating naman ang Delta variant. Tapos magdiriwang ka ng Eucharist. Sara ang simbahan. Nakita ako sa labas, maraming nakaupo pa. Pero sinarado ang pintuan ng mga simbahan na sana bukas para sa lahat ng nananampalataya. Balik na naman tayo. Spiritual communion. Naintindihan ko. Iba talaga ang feeling mo. Pag pumunta ka sa simbahan, ang dami mong mga kapatid na sumasamba din kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagdating sa communion, nahahawakan mo, sinabing body of Christ yan. Sabihin mo, amen, naniniwala ako. Nahahawakan mo, nasasalat ng dila mo yung texture ng ostia. Tayo lang yan. Iba, dahil tayo may katawan. Suma sa katawang diwa ang bawat tao.
Kailangan natin yon. Pero ngayon, kailangan din na malasakit para hindi tayo tatamaan ng Delta variant. Yung ibang mga bansa kasi, na halos wala, pinagtatawanan tayo. Sila ngayon ang tinatamaan, libo-libo, mas mabilis kasi kumalat ang Delta variant. Kaya kayong nasa labas ng simbahan, alam namin ang inyong pagnanais na makasama ang kongregasyon, ang komunidad, ang sambayan ng Kristiyano. Iba, kung nagsisimba ka talaga. Pero, sa Diyos walang pagkakaiba. Yun ang nais ko rin sabihin ngayon. Tayo lang yan, tayo, dahil may katawan eh. Tanggapin mo man yung physical na ostia, o kaya sa bahay mo na lang ikaw, sa British Columbia, sa Brisbane, Australia, sa Dubai, kung saan ka man, sa tingin ng Diyos, ganun din. You desire to accept the body of His Son, you become a disciple. And when you become a disciple, sabi ni San Pablo, dapat makita sa iyo, kung disciple ka, dapat makita sa iyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dapat yun maging ikaw. Eh kung nag-physical communion ka nga, nahahawakan mo, nalalasahan mo, kahit halos walang lasa naman yung ostia dahil unleavened yan eh. Tapos hindi mo naman pinapakita itong sa pangalawang pagbasa. Magpakita ka ng bagong pagkatao. Ito ang nais kong bigyang diin ngayon. Kasi minsan, ang Eucharistic spirituality natin, masyadong self-centered eh. Yung tayo lang at saka si Jesus, ang saya-saya natin, tama din yan. Pero sa pangalawang pagbasa, sinabi, pag tinanggap mo yung katawan at dugo ni Jesus, hindi ka na mamamatay, sabi sa Ebanghelyo. Pero may consequence din yan. May kaakibat na tungkulin niya. So pag bagong tao ka na, gaya ng sabi ni San Pablo, bago na ang pakikitungo mo sa Diyos. Bago na ang pakikitungo mo sa iyong kapwa-tao, nagiging kapatid mo na sila. At bago na ang pakikitungo mo kay Inang Daigdig. Kasi lagi tayong nagsasabi, Creator of heaven and earth, matapos tayo yung number 3 na pinakamaraming plastic na tinatapon sa ilog at karagatan. Inconsistent ang pananampalataya natin kung ganyan. So ang nais kong bigyan ngayon, diin, ay yung magkakapatid tayo. Nung panahon ni Jesus, pag umupo kayo sa hapag, kumain na magkasama, kapatid mo na yan. Nung panahon ni Jesus, sa mga Arab pa nga ngayon, nasa tent yan sila. Pag pinapasok ka diyan, kumain kang kasama nila, tungkulin na noong host, noong kasama mo sa pagkain na may-ari ng bahay, pagtatanggol kanya ng kanyang buhay. Ganon din sa mga budong, sa mga taga-Cordillera. Papatay ng kalabaw at maraming baboy yan. Minsan 3 araw na magdidiskusyon yan. Pero pag kasama ka na ron, member ka ng community, kapatid ka na nila. Pag mayroong ibang tribo na hindi kasama sa budong, sinaktan ka, tribal war na yan. Kakagulo na yan. Tungkulin nila dahil kapatid ka na nila. Mas grabe sa iyo, Eucharist. Kaya pag sinabing mga kapatid, totoo yan. My brothers and sisters, in a very real spiritual sense, we are brothers and sisters to one another. Kaya, hindi pwede natanggapin mo si Jesus kahit spiritual, na ganun din sa tingin ng Diyos yan. Pagkatapos may mga batang nagugutom.
tumitimo sa puso ng maraming tao, yung painting ni Joey Velasco na namatay na, papakita ngayon sa screen. Hindi mga apostoles ang kasama ni Jesus sa hapag, kundi mga bata. Tunay na mga bata yan. Iniba lang ni Joey yung muka para hindi makikilala, baka pagsamantalahan. Yung nasa kaliwang-kaliwa, si Nene yan. Tingnan mo may bag, sana makita ninyo na may bag pa siya. Snatcher. Yung isa si Tutoy, yung nasa kaliwa ni Jesus, siga yan. Kinakadena ng nanay niyan dahil magaling magbukas ng mga kandado, pati mga tindahan, binubuksan yan. So nakukulong na, kasama ni Jesus. Once you accept Christ in the Eucharist, everyone in this planet is your brother and sister. So may tungkulin ka, kagaya ng mga Arabs, kagaya ng mga Budong. Hindi pwede. Napabayaan mo. Natuwang-tuwa ka na lang. Nakapagsimba ako ngayon, sabi ng isang ali, pumayag na ang gobyerno na pumasok at matanggap ko si Jesus. Napakaganda. Pero hindi mo maaring tanggapin si Jesus na hindi mo pinapakain yung mga batang nagugutom na kagaya ni Nene at saka ni Tutoy na pinakita kanina sa inyong screen. Matthew 25. Pagdating ng anak ng tao sa wakas ng panahon, kasama ang kanyang mga anghel, kahilira lahat. Tapos sa kanyang kaliwa, andun yung mga kambing, sabi ni Jesus. Ano ibig sabihin yan? Nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauuhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nasa kulungan, may sakit, hindi mo dinalaw. Hubad, hindi mo dinamtan. Sasabihin daw ng marami, sabi sa Matthew 25, Panginoon, saan ka naman namin nakitang nagutom at nauhaw? Abalang-abala po kami sa aming mga prayer meeting, may Zoom meeting pa kami, ng Bible sharing, at saka common rosary. Sabi ni Jesus, Amen, amen, sinasabi ko sa inyo. Noong hindi ninyo ito ginawa sa pinakaaba ng aking mga kapatid, hindi ninyo ito ginawa sa akin. Jesus and the poor, those who need our help, siya din yan. At ngayon kasi rin, na nanganganib na ang buhay ng lahat ng tao sa mundo dahil sa ating pagkasalaula sa kalikasan, binabalik din na kapatid mo lahat ng tao, pangalagaan mo si Inang Daigdig. Eucharistic spirituality po yan. Kasi yung ustya na gustong-gusto nating tanggapin, galing sa trigo yan. Pagdasal natin yung mga magsasaka, pagdasal natin lahat yung mga nasa gilingan, yung mga nag-aani diyan, lahat ng nagtatrabaho para makarating sa ating hapa. Panalangin natin ngayon. Pangako tayo na dahil binigyan na tayo ni Jesus ng pledge of life that will never end, we will also take care of Mother Earth. But most of all, let us take care of those who need our help the most. Lagi na lang sinasabi, nakakapagod na. The last, the lost, the least. Halos wala rin namang nangyayari. Panalangin din ninyo yung shrine of Jesus, the Divine Word. Ito pong shrine natin. Simula pa nung nag-lockdown, lagi na po iyang may community pantry, hinahatid doon sa mga higit na nangangailangan. Tignan ninyo ang mga posts sa Facebook. Papasalamat kami, yung shrine, sa Caritas, NASA, at saka sa ating mga donors. Kaya hanggang ngayon, dahil sa kanilang kabutihan,
Araw-araw halos. Pati ibang parokya, pinupuntahan na ng SSDM ng Shrine of Jesus the Divine Word. Bilang pagsunod doon sa kaniyang sinabi, kapatid ninyo lahat yan. Paglingkuran ninyo, higit sa lahat, yung mga maralita, yung mga inaapi, yung mga walang-wala sa buhay. Sapagkat kung hindi ninyo gagawin, baliwala ay yung pagtanggap ninyo sa akin, sa aking katawan at dugo. Kaya manalangin po tayo ngayon kay Jesus, Panginoon natin at Diyos. Tatanggapin natin siya uli. Spiritual communion. Humihingi po kami ng paumanhin sa maraming tao na nasa labas ng simbahan. Inutos po sa amin, Sarah. Nawala na rin yung aming ligaya, kagaya ng sinabi ko, halos nangalahati na yung simbahan. Ang ganda, mag-celebrate ng Eucharist. Hindi kagaya ngayon, ako lang mag-isa dito, kasama yung 2 lektor, tapos parang kawalan yung buong simbahan. Nakakabigat ng kalooban ngayong linggo ng kaparian, ng linggo ni Saint John Mary Vianney. Kaya lang, sabi ng Santo Papa, ang kalooban din ng Diyos, huwag kang mang-infect ng iba. May face mask, hand washing, social distancing, sarado ang mga simbahan, para din sa ating mga kapatid yan. At alam ng Diyos yung inyong pagnanasa na pumasok sa simbahan, makipagdiwang kasama ang inyong mga kapatid, matanggap si Jesus sa ostya na nahahawakan at nalalasahan. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang inyong paghihirap. Mas mataas ang inyong gantimpala. Sinusubukan kayo ng Panginoon. Kaya ba nagsisimba lang para maipakita na bago ang damit mo at saka sapatos? May mga ganyan, nung maliliit pa kami. Pag bago sapatos mo, kailangan ka magsimba eh. Binyagan ang sapatos mo at saka mga bagong damit. Hindi yan. Hindi yan ang dahilan. Napatunayan natin. 1 taon na at kalahati halos. Dahil sa COVID-19, nagsusumikap pa rin tayo mapalapit sa Kanya. Karamihan sa atin, spiritual communion na lang. Mas mataas ang gantimpala mo. Pero hindi naman natin ginagawa ito sa gantimpala lang. Ginagawa natin dahil kay Jesus. Napapatunayan, sinabi kasi sa Ebanghelyo, anong mga gawa mo para maniwala kami sa iyo? Sinasabihan din tayo ni Jesus, magsisimba ka pa kaya kung hindi ka na nakakapasok sa simbahan? Mamahalin mo pa rin kaya ako kung puro Zoom na lang yung humili ng pare at saka yung consecration sa Eucharist. Napatunayan natin. Congratulations sa lahat ng nagsusumikap. Bibiyayaan kayo ng Panginoon. Diyos na ang bahala sa inyo. Alam niya ang nalalaman ng inyong mga puso. Kaya yan ang ating ipanalangin ngayon. Na sana kahit ano pang pagsubok, kahit magtatagal pa ang Delta variant, may Lambda na ata, hanggang Omega na ata yan, yung huling letter sa Greek alphabet. Pupunyagi tayo. Maging tapat tayo. Manatili tayong nakakapit sa Diyos. Huwag nating i-infect yung ating mga kapatid. Manalangin tayo lagi. At gagawa natin ng paraan na kahit naka-face mask, may social distancing, tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa ating mga kapatid. Sapagat nagiging kapatid natin sila dahil sa Eucharistia. Kaya sa wakas, ang ating gantimpala, sabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Dahil sa tindi ng ating paghawak
dito sa kanyang pangako, narito pa rin tayo ngayon. At kung ano man ang mangyari, narito pa rin tayo. Sarado man ang simbahan, mabigat man ang puso ng kaparian, mamahalin pa rin natin ang ating mga kapatid dahil tinanggap nila rin si Jesus sa banal na Eucharistia. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya sa isang daigdig na magulo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalangan ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, hindi pagpapaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangangailangan sa harap ng krisis na binabalikat natin ngayon. Kaya naman, dumulog tayo sa Kanya ng buong tiwala at may kapakumbabaan ng puso. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan at grasyang ating tinatamo sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maipadamanawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at hustisyang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa abot ng ating makakaya, matulungan nawa natin ang bawat isa habang tayo'y nasa gitna ng pagsubok hatid ng salot na COVID-19. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa at naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maawing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalumuha naming kapatid. Tulot mong kumilos kami nang naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo.
Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manawing lumikha para mo ng awa. Gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kamanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghahaponan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipahan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan sa inyong mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinapay ng buhay. Ang kakain sa tinapay na ito, hindi mamamatay magpakailanman. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus,
Nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19, nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pag-adya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaan na walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mapagmalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, kapag pagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynadimets, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran na nawa kayong lahat ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan na nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan sa inyong mga kapatid at sa kay inang daigdig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, ang ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran sa inyong mga kapatid. Salamat sa Diyos. Mientras